Ang topic natin ngayon sa video na ito ay tungkol po sa lugi ako ngayon sa isang inahin ko, second party niya, pero hindi po dapat sumuko. Guys, sabi nga ng technician ko kagahapon guys, magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers. Ngayon po akin pong i-share sa inyo yung nangyari kagahapon pagpanganak po sa aking isang baboy inahin na meron pong yellow ear tag. So unahan ko na po kayo guys, hindi po araw-araw Pasko. Hindi po lahat ng panahon sa ating ani o harvest po sa atin pong mga farm ay panalo. Meron talagang lugi, patas at ginansya. Ngayon ka-farmers, papasok po si Dudong sa akin pong babuyan. Okay, nandyan pa ang kiluhan ka-farmers. So, yan meron pang kasamang Mistral, no? So, hindi pa nalinis masyado. So, habang nagpapahinga ang isang inahin ko, ayan, buntis na rin yan, no? Due date niya sa May 1. So, ito guys, ang nanganak kagahapon. Ayan, ganyan po ang kanyang itsura ngayon. So, dito, pupuntahan natin yung natitirang 3 pirasong biig mga ka-farmers. Ang ganda kaya nito mga ka-farmers. Ito po pala ay, lumalabas ang breed nito ay backcross na po sa landrace. Kasi landrace ang gamit kong boar. Kahit ako ay nagagandahan sa ganitong mga biik, no? Ganitong lahi sa biik. Actually mga ka-farmers, gagawin kong saulit ang isa dito, no? Mag-add pa ako ng isa pang saulit bilang pang-apat na saw. Yung guys, yung sinasabi ko na lugi ako ngayon sa isang inahin. Second parity niya, itong inahin na yan guys, no? Second parity niya, lugi talaga ako. Pero hindi po ako dapat sumuko. Hindi po ako dapat huminto mga ka-farmers, no? Yan po ang aking masasabi ngayon sa video na ito. So, munting summary lang guys, papakita ko yung inahin na to guys. Yan. Siya po ay sumilang noon sa unang parity niya ng 11 biik or 11 healthy piglets. Ayun guys, ito guys, evidence ko po ito eh. Ayan. So, ito po ang listahan ko noon, no? Yan po ang kanya pong sinilang. I mean, ito po ang quantity, no? Ang dami ng kanya pong, or ang bilang na kanyang isinilang ng mga biik noon. So, 11 healthy piglets. Ayan, nakalagay pa dito guys kung anong kasarian. Male, female, then mayroon pong timbang. Yung body weight po sa first parity niya noon. Itong saw na yan. Okay? So, dito nakalagay 1.2 kilograms, no? Ayan. Okay? Then, ang date noon sa pagsilang niya sa mga biik niya noon ay November 26, 2024. Ayan. Okay? So, dito tayo sa present. Ang nangyari, ang second parity ngayon ay sumilang siya o nanganak siya kagahapon. Umabot po kagahapon ng 118 days po sa pagbubuntis niya. Talagang overdue. Then, 4 lang ang kanya pong isinilang na biik mga ka-farmers. Ulitin ko po, 4 lang po na biik ang kanya pong isinilang. Ang 4 na yan ay talagang buhay sana lahat. Ngunit ang nangyari po mga ka-farmers, noong lumabas po ang pangatlong biik na kanya pong sinilang kagahapon, actually hindi siya lumabas kusa. Talagang tinulungan ko ang baboy inahin na to na mailabas ang kanya pong biik na yon, yung nawalan ng buhay. Ang ginawa ko, meron akong dishwashing liquid na Joy. Ito po, yan. Ginamit ko yan, naghugas ako ng kamay, syempre maiksi na yung mga kuko ko. And then, ginamit ko yung dishwashing liquid na yan para ilagay sa aking braso. In short, bawal kasi sabihin guys yung word eh. In short, tinulungan ko ang inahin na mailabas ang kanyang biik. Nung nakita ko ang kanyang buntot na gumaganon-ganon guys, ganyan, gumagalaw-galaw, ibig sabihin kasi niyan, merong palabas na biik or meron siyang biik na kanya pong iniiri. Nung nahawakan ko ang pangatlong biik na yon kagahapon, yung nawalan ng buhay na akin na rin pong nailigpit, ay sadyang putol na po ang pusod. Ibig sabihin, yung isang biik na pangatlo kagahapon na nawalan na ng buhay, doon pa lang sa loob ng inahin, doon na putol ang pusod. Hindi ko alam kung sa kakakalikot-likot niya, no, hindi ko alam eh. Hindi ko alam ang status doon. Doon pa lang sa loob ay na wala na siya ng buhay. Kasi pagkalabas sa gahapon, sinubukan namin iligtas ni Mrs. through pag-check sa kanyang sa may puso dapit, ganon, wala na, hindi na talaga. Okay, yung guys, natitira, ito na lang. 3 piraso mga ka-farmers, pero maganda pa rin. At least, meron pa ring biyaya kahit na tayo ay nalogi.
So ang gastos mga ka-farmer sa inahin na to, ang gastos ko mula pag-AI sa kanya hanggang nanganak po siya kagahapon ay umabot po, base sa record ko, sa listahan ko, umabot ho ng 11,411. So nagbabalak po ako mga ka-farmers na assuming mag-add ako ng isang sako na Earlywin Immune Booster Feeds. Ito guys, oh. Ito. Yan. Nagbabalak po akong bumili nito na isa pang sako para po ipakain sa 3 biik na yan. Okay, ang laman nito is 25 kilos. Pero sa aking palagay mga ka-farmers, sapat na yan. Sapat na ang isang sako para sa 3 biik bago sila maiwalay. Ang binabala ko mga ka-farmers, pag mga naking isang inahin na yan, ayan, ay gusto kong guys, ano bang tawag doon ipa-adapt? Pag mga anak halimbawa guys, itong inahin na yan, kung ano man ang kalalabasan, pwede kong ipa-adapt to. No? Mga anak siya, this coming May 1. Due date I mean. So sana guys, hindi siya masyadong magtagal sa overdue kung ma-overdue man. Sorry, April pala yan. So basta May 1 ang kanyang due date doon. So ang pizza ngayon ay pizza 27. So ilang araw na lang due date na niya. Sana guys, hindi siya ma-overdue. Pero kung pagsakali ma-overdue siya, ayos lang. Basta guys, bala ko i-adapt silang 3 doon. Para doon na sila magkuha ng gatas. Kasi ito, para makondisyon ko na rin po ulit po. So assuming guys, bibili pa ako ng isang sako sa feeds na yan. Ito, ang price niyan base po sa aking suki sa Agribit Supply dito ay 1,950. Plus mag-add pa ho ako ng isa pang sako na milk maker po na Pigrulac para sa inahin, para pampagatas po na 1,950. Ang total po ay 15,311. Ang total mula pag AI nito hanggang makabili ako bukas siguro guys ng tig-isang sako na Earlywin Immune Booster Feeds para sa 3 biik. Okay na yan sa kanila. And then isang sako na milk maker. So umabot po ng 15,311. Ayan, assuming ulit guys, ito halimbawa ibinta ko ang 3 biik na yan. Halimbawa lang mga ka-farmers, sa presyong tag or tig 5,500 based po sa aming lugar dito ang price po sa biik na yan. 3 biik times 5,500 is equal to 16,500 yung 3 biik na yan. So ibawas natin ang guys, 15,311 ay magiging 1,189 na lang po ang difference. So talagang lugi po si Dodong. Pwera na sa pagod, kuryente, at iba pang mga gastos. Lugi, pero ayos lang, no? Thank you Lord pa rin si Dodong Bilaran. Pero guys, ang mangyayari kasi nito, sa 3 biik na ito, 2 ang lalaki dyan, isa ang gawin kong saulit. Binabala ko na talagang gawin kong saulit. Ibig sabihin, 2 po ang gagawin kong fattening. Ganyan po mga ka-farmers ang isa sa mga balak kong gawin. Gawin ko na lang guys, saulit ng isa ditong babae, para madagdagan po ang aking pong mga alagang baboy dito, ang inahin. So, backcross po sa landrace ulit, okay na po yung lahi na yan. So, ito guys, ang kanilang kilo pala. Ang unang biik kagahapon, ang kanyang kilo ay 2 kilos po. Suhi po siya. Suhi, yung baliktad ba, no? Suli kung sa Cebuano. Ang pangalawang biik po, sa 4 sila, ang body weight po ay 2.40 kilograms. Alive. Buhi siya guys, o buhay. Ang pangatlo, yung tumimbang po ng 2.20 kilos body weight, yun po ang no life na. Hindi na po siya humihinga. Wala na po siyang buhay. Ang pangapat po ay 2 kilos sarado, buhay po. So mensahe ko po para sa mga baguhan o kahit sa ating lahat mga ka-farmers, po? Ang example na kaganapan na aking naangkin ngayon na ako po ay nalugi, anumang kabiguan o pagkalugi na atin pong nakamit, hindi po yan rason para tayo ay huminto, no? Hindi po yan rason para si Dodong Bilaran po ay huminto po sa pag-alaga ng baboy dito po sa akin pong small backyard piggery. Ayan po ang aking mensahe para po sa lahat. So sana guys, ang ating mga naangkin na mga kaganapang kabiguan, no? Huwag nating gawing yan guys, huwag nating gawing discouragement. Yan po ang isa pa sa mga additional message ko. Handog ko para sa ating lahat, no? Although marami na pong mga nagtagumpay sobra sa pig farming or any kinds of farming, maraming mga kabiguan, no? Talagang ganun ang buhay. Ayos lang yan mga ka-farmers. Hindi po yan rason para tayo ay huminto, Natalo ako sa second parity ni Mother Pig na to, kahit siya ay sumilang ng 11 piglets noon. Ngayon naman, 4 lang, then nabawasan pa ng isa, 3 na lang. May grasya pa rin ang Diyos kay Dodong.
Okay, dalangin ko rin po sa ating Lord na tayong lahat, mga ka-farmers, tayong lahat na habang humihinga, lagi pong may pag-asa dapat sa buhay natin. Okay? So, kukunin natin ang ating biik, guys, bago tayo mag-end. Ano po? Okay, so, sabi nga ng technician ko kagahapon, guys, parang na sir, 5 days old na yung biik mo. Ayan, okay? So, isa naman, kunin natin. Halika, Diki. Come on. Halika. Ayan. Kahapon pala mga ka-farmers, marami silang nakuhang colostrum mula sa mother pig. No? Halika. Ito, number 1. Number 1. Yan. Siya po ang saulit ni Dodong. Future saulit. Okay? Ang hahaba ng katawan mga ka-farmers. Oh. Ayan. So, naputulan na sila ng ngipin. Then, kanilang buntot ay nabawasan na rin, naputulan na rin. No? Ang ganda guys, oh. Ayan. Malalaki sila guys. Maganda. Sabi nga ni Mrs. kahapon, sabi ng wife ko, kung marami sana, mas maganda. Sabi ko naman sa kanya, ayos lang yan. Kahit ito nangyari ngayon sa atin, okay lang yan. Maging masaya pa rin tayo palagi mga ka-farmers. Yan ang aking kay Mrs. Reply sa kanya kahapon. Maganda naman talaga ka-farmers, oh. You know, ang haba, oh. Tapos mga mga bakod pa. Or matitibay ang mga paa, mahaba rin, oh. Siya nga pala mga ka-farmers, yung sinabi ko kanina na mag-add pa ako ng isang sako na milk maker po, ay para lang po yon sa bago ma-adapt yung mga biik na yan, yung tatlo na yan, dito po sa inahin na yan, pag nanganak na po yan. Kasi may kasama pa ng mga guys mga 3/4 sack pa ito ang natitirang milk maker po So sapat na yan at ang isang sako na bibilhin ko bukas para sa inahin na yan, mga ilang days na lang po ang natitira bago magkaroon ng adoption dito sa isang inahin na to. Okay, so mga ka-farmers, maraming salamat po sa inyong pagpanood sa video na ito. Ulitin ko lang, hindi po hadlang sa ating buhay ang mga pagsubok, ang mga pagkatalo, mga kabiguan na dumadapo sa ating buhay, ha? God bless us all and peace out everyone po mga ka-farmers.